Kaso nga lang, mali ang ginawa niya kanina. Kahit ayaw ko, idinaan niya ito sa dahas para makuha ang gusto. Napayag ako sa kama habang mariin kong inihilamos ang kamay sa aking mukha. Pakiramdam ko magiging awkward ako bukas. Magiging awkward ako makita at makausap siya dahil sa nangyari. Oh, Hillary, akala ko ba'y magkasama kayo ni Wayne? Tanong ni Mama nang pumasok ito sa kwarto. Mom, stop mentioning his name. Wala ako sa mood. Sambit ko habang nakatakip ang muka. Anong wala sa mood? Kanina nga'y ang saya-saya mo pa. Saan niya nang umupo sa gilid ko? Long story, Mom. So please, I need to rest. Bukas na lang tayo mag-usap. Pakiusap ko rito. Okay, Iha. Good night. Saan niya kasabay ng paghalik nito sa noo ko? Lumabas na si Mom ng kwarto, kaya pinili kong ipikit na rin ang mga mata. It's already 7 o'clock p.m. at gusto ko nang matulog ng maaga. Pero shit, bumabalik sa isipan ko ang halik na pinagsaluhan namin ni Wayne. But, speaking of him, biglang nag-ring ang cellphone ko. Wala nang ibang bubungad sa screen kundi ang pangalan niya. Pinabayaan ko lang na tumunog ito at hindi ko sinagot ang tawag ng binata pero masyado siyang makulit. At talagang nag-voice record pa. Hillary, answer my call. Gusto ko mag-usap tayo. Nandito ako sa labas ng bahay niyo. I'm waiting here, babe. Sana lumabas ka. Hindi ako alis hanggat hindi mo ako pinapatawad. Yan ang litanyang narinig ko mula kay Wayne. Otomatikong napabangon ako at bagi ako sinilip sa bintana kung nandoon ba talaga siya. And yes, nandoon nga ang lalaki. Nakatayo ito habang nakatingin sa bahay namin. Bala ko Diyos sa buhay mo. Tanging bigkas ko't mula akong bumalik sa pagkakahiga. Oo na, hindi ko siya kakausapin. Maligo siya sa labas. Nakakabuisit. Hindi ako makatulog. Hindi ako tinitigilan ng konsensya ko habang iniisip ko nandoon pa rin sa labas si Wayne. But no, hindi ako pwedeng magpadala sa lambot ng puso ko. He deserve it. Dapat lang sa kanya na mag-intay ng matagal sa labas ng bahay, no? Ano naman paki ko kung papakin pa siya ng lamok doon? Hindi naman siguro siya magkakadengge dahil malakas naman ang resistensya niya. Basta, my decision is final. Matutulog na talaga ako at hindi ko siya hayaang pumasok dito sa amin. Kaya naman muli kong tinakpan ang katawan ng kumot. Nag-play din ako ng music para hindi ko marinig ang sigaw ng binata sa ibaba. Anak, si Wayne kanina pa pala siya nasa labas. Hindi mo ba talaga kakausapin? Umuulan na oh. Baka magkasakit ang fiancé mo. Saad ni Mama habang kumakatok sa pinto ng aking kwarto. Agad kong inihinto ang tugtog at tiningnan ang langit. Yeah, umuulan na nga. Hindi lang simpleng ulan ito dahil may kidlat din itong kasama. Kung may problema man kayo ni Wayne, pag-usapan niyong dalawa. Hindi yung ganito nahahantong pa sa sakit ng tao. Pag-advise ni Mom dahilan para mapabangon ako sa kama. Binuksan ko ang pinto at kahit labag sa kalooban ko, tumungo ako sa labas para papasukin si Wayne. Pumasok ka na raw, sabi ni Mama. Walang emosyong wika ako habang pinapayungan siya. Akala ko hayaan mo na ako mamatay sa lamig dito. Turan niya na giniginaong boses. Huwag ka na nga magdrama. Nababasa na rin ako kaya halika na. Inis na saad ko. Pumasok na kami sa loob at si Mama, todo pag-aasikaso kay Wayne. Hillary, huwag kang tumumunganga. Ayusin mong kwarto mo doon. Masyado makalat. Nakakahiya sa magiging asawa mo na ganoon ang postura ng higaan mo. Pananar mo ng aking ina. Bakit, Mom? Sino ba may sabi na matutulog siya sa kwarto ko? Like hello, may guest room tayo. Pabalang nasagot ko. Hindi ko alam kung saan napadpad ang utak mo, Iha. Fiancé mo si Wayne, kaya sanayin nyo na ang sarili nyo na magkatabing matulog. Wika nito. Napalaki naman ang mata ko dahil sa tinura niya. What? What ka dyan? O yan, ikaw na bahala sa kanya. Matutulog na ako. Huling saad ni Mama nang abutin niya sa akin ng kape. Umalis na ito sa harapan ko, tumungo na sa kwarto nila ni Dad. Samantalang ako, hindi pa rin makapaniwala. Nagpaproseso pa rin kasi sa isipan ko ang sinabi ni Mama. Ay, shit, ang init ng katawan ko. I'm not feeling well. Sabi ni Wayne at nakayakap siya sa unan. Huwag kang umarte dyan. Kilala ko na ang galawan mo. Asar kong bigkas dito. Babe, masama talagang pakiramdam ko. Mahinang sambit niya na tila nilalamig ng sobra. Kinabahan naman ako dahil ramdam ko ang panghihina nito. Malamig dito sa sala. Doon ka dala sa kwarto ko. Saad ko kay Wayne na ngayon ay nanginginig na sa lamig.
Galit ako sa kanya pero isasantabi ko na muna ito para sa kaligtasan ng lalaki. Akma ko na sana siyang aalalayan para papasukin dun sa kwarto. Kaso nang hawakan ko ang braso niya, halos mapaso ako sa init nito. Shit, anong gagawin ko? Hindi ako sanay sa mga ganitong sitwasyon. Teka lang, tatawagin ko lang si Mom. Sambit ko sa binata at muli ko siyang pinaupo para sana puntahan si Mama. Isang hakbang pa lamang ang nagawa ko nang pigilan ako ni Wayne gamit ang kamay niya. Just stay here, babe. Magiging ayos din ako. I just want you to sit beside me. Wika na to sa akin. Dahil sa awa ko, pinili kong umupo na nga sa tabi nito at niyakap siya. Matulog ka na. Promise, nandito lang ako. Sabi ko naman. Thank you, Hillary. I love you. Sorry sa ginawa ko kanina. Sincere na tugon nito. Oo na, huwag ka na magsalita, okay? Just sleep. Sad ko rito at isinanday ko ang ulo niya sa aking balikat. Kahit awkward masyadong posisyon namin, I tried my best na wag itong ipahalata sa kanya. Gusto ko kasi na maging komportable siya sa pagtulog. Unti-unti, narinig ko ang paghilik nito. Simbolo na nakaidlip na nga ito sa balikat ko kaya, eto, dahan-dahan ko na siyang pinapahiga sa sofa para hanapan siya ng damit na kakasya sa kanya. Alam ko kasi na mamaya, pagpapawisan din siya so kailangan ko itong ihanda kung sakali. Matapos kong kumuha ng damit, tumungo na rin ako sa kusina para magluto ng macaroni soup. Hindi ako magaling magluto pero handa akong itry ito. Ayoko namang sabihin ni Mama na wala akong alam sa buhay. Mahirap na, madaldal pa naman ang nanay kong iyon. Sa kalagitnaan ng pagluluto ko, bigla ako napaso dahilan para mahulog ko ang takip ng kaserola. Babe, are you okay? Tanong ni Wayne na animoy nagasing ko dahil sa ingay na nagawa ko. Yeah, ayos lang ako. Don't mind me. Turan ko rito. Are you sure? Oo nga, huwag mo kong alalahanin. Muli kong sagot. At nang matapos kong pagluluto, dinala ko na sa sofa ang macaroni soup. Saktong nakaupo na si Wayne nang madatnan ko ito. Hindi mo mala ako tinawag, di sana'y naalalayan kitang makaupo. Nga pala, pasensya na kung nagising kita. Eto, ipinagluto kita ng macaroni. Kung hindi ka masarapan, sabihin mo lang ha. Mahabang wika ko at ako na mismo ang nagsubo sa kanya. Hindi ko alam kung ano masasabi niya dahil yung reaksyon nito, walang pinagbago. Ay, wag mo na lang kainin. Hindi ka naman yata nasarapan eh. Tampong sambit ko at inilapag ang mangkok sa mesa. Ha? Wala akong sinabi, babe ha? Masarap kaya? Alam mo na, nilasap ko muna ang bawat pagmuya ko. Sad nito sa akin dahilan para mapangiti ako. Kung ganun, ubusin mo to, Wayne. Pinaghirapan ko yan. Bigkas ko sa kanya. Umukit naman ang ngiti nito na tila napipilitan. Wayne's personal voice. Are you really sure na masarap ang luto ko? Pag-uulit na tanong ni Hillary. She's now looking at me directly to my eyes. Yeah, masarap nga babe. It tastes so yummy. Ang galing mo pala magluto. Pwede ka na mag-asawa. Sambit ko bilang komplimento. Pero bakit ganyan ang itsura mo? Feeling ko tuloy sama na lasa. Mahinang saad nito dahilan para tumabi ako lalo sa kanya. Believe me or not, masarap ang luto mo. Uubusin ko to. Wika ko at bagyang pinisil ang pisnga niya. Agad kong kinuha ang mangkok kasabay ng pagkain kong muli. Pero sa totoo lang, hindi talaga masarap ang luto niya. Kung ikukumpara para itong mainit na tubig na walang kalasa-lasa. But I choose to say a good compliment dahil ayoko magalit ito sa akin. Besides, this is the first time na nilutuan ako ng babae. And take note, yung babaeng mahal ko pa talaga ang gumawa noon. So I don't want to ruin her mood. Marami pa doon, babe. Kung kulang pa yan sa'yo, kukuha pa ako. Malambing na sabi niya habang nakatingin ito sa gawi ko. Napalunok ako ng laway habang iniiwas ko ang tingin sa kanya. Nararamdaman ko na kasi ang paggulo ng tiyan ko. Simbolo na sumasakit na ito. Wayne, ayos ka lang ba? May masakit pa ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Hillary kasabay ng paghawak sa noo ko. It seems na bumaba na ang lagnat mo pero bakit parang... Saan ba dito si CR niyo, babe? Naiihi kasi ako? Pagpapalusot kong tanong. Nandun. Nandoon yung CR. Turo nito kaya kumaripas naman ako ng takbo. Pagkarating ko sa loob ng CR, mabilis kong inilabas ang dapat na ilabas.
It took 20 minutes bago ako lumabas. At sa pagbalik ko sa sofa, nakita ko naman ang salubong na kilay ng dalaga habang nakapamewang. Bakit ka nagsinungaling? Kalmadong bigkas niya. Huh? Huwag ka na mag-deny. Pinatikim ko kay Mama macaroni soup na niluto ko at sinabi niya na pangit ang lasa at nakakasuka daw. So why did you lie? Sambit muli nito. I'm sorry. I don't want to offend you. Wika ko bilang paliwanag. Pero na-offend na ako. I thought okay ang pagkakaluto ko, hindi naman pala. And shit, nandahil sa macaroni soup na yun, nagtay ka pa. Mariing mura niya na tila sinisisi ang pagkain. Bigla tuloy ako namula dahil sa hiyang nararamdaman ko. Sus, nahiya ka pa. Nagawa mo na. Bigkas niya at tinalikuran ako. Agad ako sumunod nang pumasok ito sa mismong kwarto. Nasilayan ko naman ang mga kalat sa bawat sulok ng silid niya. Para mas malinis pa yata ang kwarto ko sa bahay namin. Naglilinis ka ba dito? Curious kong tanong. Nope, hindi ako sanay na maglinis. Sagot ni Hilary at inilapag ang unan sa sahig. Ayan, ilatag mo na lang malaking kumot dyan tapos matulog ka na. Wika nito sa akin. Seryoso ka ba? I mean, ang dumi ng sahig at hindi rin ako sanay matulog dito. Saad ko. Then it's not my problem anymore. I don't want to lose my virginity kaya matuto ka magtiis. Turan niya kasabay ng paghiga sa kama. Wala akong gagawin na masama sa'yo. I know how to control myself. Kaya kung iniisip mo na magsasex tayo, hindi yun mangyayari. So let me sleep beside you, please. Pakausap na sabi ko. Umupo naman ito at inilapit ang mukha sa mukha ko. Gusto mo talaga matulog na katabi ako? Malambing na tanong niya. I just nodded as my answer. At sinasabi mo na wala kang gagawin na masama, right? She asked again. So I nodded for the second time. Then fine, you can sleep beside me. But make sure na hindi lalagpasalin niya ang kamay o paa mo. Understand? Pagpayag nito. Nabuo naman ang saya sa puso ko, knowing the fact na makakasama ko siyang matulog ngayong gabi. Nahiga na kaming dalawa at hindi ako gumagalaw sa aking pwesto. Nakatingin lang ako sa kisame habang pinipigilan kong aking sarili. It's hard for me to control my Junjun, but I'm trying my best to be a good man. Kaso talagang inaakit ako ni Hilary. Bigla niya kasing hinubad ang t-shirt at tanging sando na lamang ang suot ng babae. Langiya. Mas nagibabaw tuloy ang kalakhan ng hinaharap nito dahil sa pink na suot niya. Stop staring. Sasakit lang ang puson mo. She chuckled. Pagdating sa ganitong bagay, ang galing niya talaga. Alam na alam nito kung nakatingin ba ako o hindi. I just want to say na matutulog na ako. So matulog ka na rin. Wika ako at saka ako tumagilid. Go ahead, matulog ka na. Maglo-lotion pa kasi ako. Sambit nito at tumayo na. Hindi ko napigilan at palihim ako napalingon sa kanya kung saan nakapatong ang paa nito sa kama habang dahan-dahan na ina-apply ang lotion sa legs. Parang nawala tuloy ang aking sakit dahil sa mga nakikita ko. And Tom, Hilary is the best medicine for me. Buong gabi na sumakit ang puson ko. This is the first time na nagawa kong kontrolin si Junjun kahit na sobrang sexy ng babaeng katabi ko sa kama. At first, mahirap nga pero na-realize ko ang salitang respeto dahil mahal na mahal ko si Hilary. Hanggat hindi pa kami ikinakasal, kaya kong tiisin ang pagiging manya ko. Because I know that virginity is the most precious gift of a girl to her husband. And luckily, ako ang taong pakakasalan niya. Mahinang napaungol ang dalaga habang nakapikit pa rin ang mata. Bahagya nito ipinatong ang legs niya sa aking tiyan kaya napatitig tuloy ako sa itsura niya na ngayon ay tulog pa rin. Natatawa na lamang ako dahil masyado pala siyang malikot kapag natutulog. Isabay mo pa na ang lakas ng hilik nito na tila isang biik. Pero kahit ganitong akto niya, hindi ako na-turn off kay Hilary. Sa halip, mas lalo ko siyang minamahal. Napunta naman sa may pintuan ng tingin ko nang bumukas itong bigla. Nandoon ang mama ng dalaga at baka sa reaksyon niya ang kaligayahan. Nag-thumbs up pa ito sa akin para iparating kung ayos ba nangyari sa akin at sa amin kagabi. At tanging thumbs down lang ang naitugon ko rito para ipatid sa kanya ang sagot ko. Isang oras din na nakasandal si Hilary sa katawan ko bago siya magising.
Patay mali siya itong bumaba at iniwan ako sa kwarto. Medyo ma-attitude ang datingan niya na tila wala siya sa mood makipag-usap. Kumusta naman ang isang gabi na pagtulog mo dito sa bahay namin, iho? Okay ba? Agad na tanong ng dad nito sa akin nang makaupo ako. Sakto nag-aalmusal na ang tatlo nang maabutan ko sila. Tinapos ko muna kasing ligpitin ang tinulugan namin ng anak niya bago ako sumunod sa pagbaba. Oo, ako ang tumupi sa kumot na ginamit namin at nagawa ko na ring linisan ang room ni Hillary. I don't know why pero sa usapang kalinisan, wala nang laban ang dalaga. Hindi kaya ta makasagot. Siguro itinirayan ka ng anak ko kagabi. Muling saad nito. Hindi naman ho tito. Sobrang himbing nga ng tulog ko. Wala ngang ingi. Napilitan kong tugon. Kung tutuusin halos hindi ako mapakali dahil nga sa tindi ng hilik ni Hillary. Dapat pala, sanayin ko na ang sarili ko lalo pat ikakasal kami at magsasama kami sa isang bahay. Good to know. Akala ko kung ano nang ginawa sa'yo. Alam mo na, masyadong tupakin yan. So, kontintiis lang at masasanay ka rin. Pabirong wika ni Tito. Tanging pagtango ang nagagawa ko sa oras na ito habang binibigyan nila ako ng tips and advice tukol sa kanilang anak. Kaya ayun, nawalang bigla ng gana si Hillary dahil umalis ito sa pagkainan. Just don't mind her, iho. Ganoon talaga iyon. Nagkakatoyo na naman kapag siya ang pinag-uusapan namin. Naiirita siyang pakinggan ang pangalan niya. Saad naman ni tita. Iba talaga ho kapag only child, madaling magtampo. Sambit ko sa harapan nila. Sinabi mo pa, pero suyuin mo lang yun, ayos na agad kayo. Huling bigkas nito. Nagpatuloy na ako sa pagkain ng almusal at nang mabusog ako, inilagay ko sa tray ang pagkain na hindi natapos kainin ni Hillary. Bumalik kasi ito sa kwarto dahil nga siya ang napagtripan na biruin ng magulang niya. Kaso sa pagpasok ko, laking gulat ko naman na tinapunan niya ako ng damit. How dare you! Talagang ipinamumukha mo pa sa akin na wala akong alam na babae? Galit nitong ani habang ibinabato sa akin ang t-shirt ko. Ha? Teka, hindi ko intensyon na ipamukha yun sa'yo, babe. I just want to help you. Nakakahiya naman kung hindi ko liligpitan ang tinulugan ko. Pagpapaliwanag ko kasabay ng pag-ilag ko. Then, I don't need your help. Malis ka na nga. Nakakabwisit ka. Pananaboy niya. Babe, bahala ka na kung ano iniisip mo. Basta ako wala akong iniisip na iba. Kundi ikaw lang. Sad ko na may halong banat. Peste ka, hindi mo ako madadala dyan. Masungit na tura nito. I know, Hillary. Hindi naman kita madadala sa matamis kong salita. Pero gamit ang kama, madadala kita hanggang langit. Muli kong bigkas para mabawasan sana ang pagkagalit niya. Kaso lang ya, malakas niya akong binato ng unan kaya nahulog tuloy ang dala kong tray sa sahig. Leonard's personal voice. Galit at inggit ang siyang umaapaw sa damdamin ko ngayon habang kasama ko si Dad sa pagkainan. Hindi ko pa rin kasi matatanggap ang naging desisyon nito na si Wayne nang ipakakasal kay Hillary. Like the hell, ako ang panganay na anak, kaya dapat ako ang palaging nangunguna. Pero hindi ito ang nangyari dahil mas pinaburan niya ang gagong iyon. Hindi ko nagustuhan ang eksenang ginawa mo kahapon, Leonard. Nakakahiya sa magulang ng dalaga. Saad ni Dad habang ninunguya ang sausage sa bibig. Kahit sinong tao naman magugulat ng ganoon pa. Hindi niyo ako sinabihan na may pamamanhika na nagaganap. Inis kunturan. Ang dami kong inaasikaso anak, kaya hindi na sumagi sa isip ko na sabihan ka. Pagkaklaro nito para hindi sumama ang loob ko. Pero bakit ganun, Dad? Bakit si Wayne pa ang pinili mong ipakasal kay Hillary? I asked him so that I will know his reason. What do you mean? Kilala mo rin si Hillary? Balik na tanong niya. Kaya marahan akong tumango bilang tugon. Of course, I know her. She's a good person. Kaya nga nagtataka ako kung bakit si Wayne pa ang in-arrange marriage niyo. Nag-iisip pa talaga kayo ng maayos, Dad? Mapakla kong saad. Umiba naman ang aura nito na tila napikon sa inakto ko. Huwag mo kong pangaralan na parang ikaw ang ama. Tandaan mo, Leonard, sa bahay na ito ako pa rin na masusunod. Kalmado nitong bigkas na animoy kinokontrol ang sarili na huwag magalit. But Dad, akma sana ako magsasalitang muli kaso malakas niyang inilapag ang kutsara sa mesa. My decision is final at kahit anong pagdadabog ang gawin mo,
Hindi na yun magbabago. He said again, but this time kakaibang boses na ang narinig ko. Kaya malalim akong huminga bago ko siya tinignan muli. What if I said, I love that woman? Handa ka bang iurong ang kasal nila? Seryoso kong wika dahilan para matigilan siya. Ano sabi mo? Pagtatanong nito. I love Hillary. Mahal ko ang babaeng iyon pa. So please ako na lang ipakasal mo sa kanya. Pagmamakaawa ko para kumbinsihin ang taong katabi ko. Wala na akong magagawa. Planado na ang lahat. Pumirma na ang kapatid mo at pumayag na rin si Hillary. Letanya na dad na aking ikinatamlay. Sa ilang taon na pag-aaral ko sa university natin, ngayon lang ako nagmahal ng ganito, dad, kaso hinadlangan niyo pa. Mahinang wika ako saka tumayo para umalis na sa hapagkainan. Kung hindi ko ito nadala sa usapan, mabuti pang idaan ko na lang ito sa maling paraan. Hindi ko papayag na matuloy ang kasal nila. Kaya habang may oras pa, pag-iisipan ko ng mabuti ang plano ko. Lumalagak ako ng alak sa mga oras na ito kasama ang mga kamiyembro ko sa gang. Dito agad ako pumunta sa lugar namin para ilabas ang sama ng loob ko. Ayoko maging talunan at malamangan ni Wayne dahil lang sa naging desisyon ni Dad. Hindi ako pwede magpa-apekto sa sinabi nito. Mukhang problemado ka, boss, ha? Sa tingin ko alam ko na ang gusto mo mangyari. Pero gusto pa rin namin marinig mula sa bibig mo, boss, ang una namin gagawin. Saad niya ulit. Pagalit kong inilapag ang bote sa mesa dahilan para magulat sila ng bahagya. Alam kasi nila ang ugali ko kapag napupuno. Kahit sino pa yan, handa akong banggain. Wala sa diksyonary ko ang salitang kadugo at pamilya. Sisirain natin ang relasyon ng kapatid ko at ng magiging asawa niya. I said, You mean, yung babae na malaki ang joga? Si Hillary ba? Tanong nito para makasigurado. Oo, ganun na nga. At dating gawin ang gagawin natin. Ako muna ang titikim at kapag nagsawa ko, ibibigay ko na sa inyo ang dalaga. Wika ko at muling uminom ng alak. Nang ibabaw sa kanila ang tuwa dahil sa planong naisip ko. Ito lang naman ang kaligayahan namin, ang ikama ang mga babaeng natitipuhan namin. Naks, hindi yun boring dahil malakit malambot ang pakwan. Kakagigil. Manyak na tura ng kamiyembro ko. Nagsitawanan sila kaya nagsalitang muli ako. Pero huwag muna kayo magdiwang dahil ibang paraan ang gagawin natin. Pahayagkot na tahimik ang mga ito. Anong ibig mo sabihin, boss? He asked. Kailangan magmukha akong bayani at madumihan ang pangalan ni Wayne sa mata ni Hillary. Turan ko. Napatingin sila ng maigi sa akin at tiniintay ang sasabihin ko. Tudukutin niyo ang babae and we will make sure na si Wayne ang isipin niyang may gawa noon. Sa madaling salita, isi-set up natin ang kapatid ko para magalit sa kanya si Hillary. Paliwanag ko sa kanila. Umukit sa labi ko ang matagumpay ng ngiti dahil alam ko magagawa nila ito na maayos. Malakang tiwala ko sa mga kagrupo ko, lalo pat babae ang premyo. Kapag nangyari iyon, I will be the one who will save her. Magiging hero ko sa paningin niya kaya gagaan ang loob nito sa akin. Ngiting sabi ko, konting test lang muna ang kakailanganin ko dahil hahayaan ko sa Wayne na sulitin ang kasiyahan. Hillary's personal voice. Tinungo ko na ang damitan at binuksan ito para hanapin ang paborito kong dress. Meron ka bang dalaw, Hillary? Mukhang ang sungit-sungit mo sa akin. Sa pagkakaalala ko, ikaw may ginawang mali sa katawan ko. Litanya nito mula sa akin likod, kaya dahan-dahan ko siyang nilingon at hindi pa rin naalis ang katarayan sa mukha ko. Alam mo ikaw, daig mo pa isang babae sa sobrang daldal. Pwede bang kiputin mo yung bibig mo? Madiin ko sambit, sabi nata. Fine, heto na. Ikikipot ko na. Tugon niya at talagang ziniper pa talaga ang labi gamit ang kamay. Good, madali ka palang kausap eh. Kalmado ko saad. Itinuloy ko na ang paghahalungkat ng damit sa drawer at nang makita ko ang pulang dress, ay bigla akong napangiwi. Actually, I have a plan to do. At alam ko masisiyahan si Wayne sa mangyayari mamaya. Charan! Wear this, babe. Ngiting saad ko nang harapin siya. Pero ang reaksyon nito ay halos hindi na maipinta. What? Ayaw mo? I ask again, but still no response. Bingi ka ba o sadyang mahinang utak mo? Pagdating sa ganito? Pahayag ko na may kainisan na sa tono.
Bigla nitong itinuro ang labi na tila pinaparating na sarado ang bibig niya. God, tanging bigkas ko't napahilot na lamang ako sa sentido. Can you please act normal? Hindi ka naman yata kulang sa bakuna, di ba? Pagsasabi ko sa lalaki. Sinusunod ko lang naman ang utos mo, mahal na Reyna. Wika nito dahilan para masiyahan ako. Then nice. Yung naman pala. So here, wear this red dress. Muli kong sambit. What? Oh, aarte pa? Masungit ko saad. Pero, Wayne, aalis tayo ngayon. Pupunta tayo sa sikat na designer. Pagpapaliwanag ko para pumayag siya. Ha? Ulyanin ka talaga. Bukas ng masquerade party, remember? Kaya kailangan natin ng bongga maisusuot. I said again to explain it clearly. Kung ganoon, ba't ko pa yan susuotin? Baka isipin pa ng mga tao, bakla ako. Tura nito na halatang ayaw gawin ng gusto ko. Nagsuot lang ng dress, bakla agad? Come on, 2020 na. Another year. So another challenge. But Hillary, sige ganito na lang. Ako na lang magdadamit sa iyo para ganahan ka suotin ito. Pakyut kong sabi with matching kindat pa. Kau ha? Gusto mo lang mahawakan ulit ang matigas at mahaba kong talong? May pa-challenge ka pang nalalaman. Mapang-akit na tura niya. Seriously? Talagang iniisip mo pa yan ha? Kung ayaw mo suotin, edi wag. Basta bukas, huwag ka magsaselos kapag isinayaw ako ni Renard. Irap kong ani at saka lumabas na ng kwarto. Nangya, napaka-killjoy naman ng taong to. Magba-Barbie challenge lang, ayaw pa. Sa sala ako dumiretso para doon ilabas ang kainisan ko kay Wayne. Hindi siya marunong sumunod sa mapapangasawa niya. Like God, gusto ko lang na maipagdamot siya dahil alam kong pagpapiyastahan ng mga bakla ang kagupuhan niya. Pagpunta namin doon sa sikat na designer. Ibinalibag ko ang remote nang mabuksan ko ang TV. Mas pinili kong manood muna para pakalmahin ang sarili ko. Kaso, ilang minuto pa lang ang lumipas, may narinig agad ako na yapak ng sandals na nagmumula sa hagdan. Tiningnan ko naman kung sino iyon at laking gulat ko nang masilayan ko si Wayne. Yes, si Wayne nga. He's now wearing a red dress na talagang fit na fit sa kanya. Hindi ko alam kung matatawa ba ako or what kasi para siyang si Hook na labas ang makisig na braso niya. I'm doing this because I love you. I'm doing this so that your attention is only mine. So, don't let Renard touch you tomorrow. Araso? Bigkas nito na talagang may Korean word pa sa hulihan. Oo naman, hindi na. Pero teka, bakit ka pala sumulot ng sandals? Wala naman sa usapan natin iyan. Kinakarir ko na para hindi ka na magtampo. And in fairness, kasya sa akin ang sandals mo. Wika niya na nagboses babae pa. Natawa ko doon sa part na bigla siyang pumiyok. Wala lang, trying hard kasi ang gangster na ito. I just can't believe na yung leader ng gang, Barbie na ngayon. Iba talaga ang karismang dala ko at napapaamo ko siya.